Paano matigil ang korupsyon? Lagi nating naririnig, korupsyon dito, korupsyon doon. Pero tanong, paano nga ba ito matitigil? Posible ba talaga? Ang sagot ay nasa salita ng Diyos. Once magsimula sa pagbabago ng puso, sabi sa Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang ugat ng korupsyon ay kasakiman at kasinungalingan. Kaya't hindi lang batas o parusa ang solusyon kundi pagbabago ng puso na nagmumula sa Diyos. So, itaguyod ang katotohanan at katarungan. Mikas 6:8. Ang itinuro sa iyo ng Panginoon ay gawin ang matuwid, ibigin ang kagandahang loob, at lumakad ng mapagpakumbaba sa iyong Diyos kung bawat isa mula leader hanggang ordinaryong. Mamamayan pipiliing maging tapat at makatarungan. Hindi makakapasok ang pandaraya. Charge 2. Pananagutan at Disiplina Kawikaan 29:2. Kapag matuwid ang namumuno, natutuwa ang bayan, ngunit kapag masama ang namumuno, nagbubuntong hininga ang bayan, kailangan ng pananagutan. Ang leader na matuwid ay magdadala ng kagalakan, pero ang tiwaling pamumuno ay nagbubunga ng paghihirap. Fuar. Takot sa Diyos ang pundasyon. Kawikaan 16:6. Sa pamamagitan ng katapatan at pag-ibig ay nalilinis ang kasalanan at sa takot sa Panginoon ang tao ay lumalayo sa kasamaan. Ang taong may takot sa Diyos ay hindi magnanakaw, hindi mandaraya, at hindi magpapadala sa tukso. Kaya paano matatapos ang korupsyon? Hindi lang sa gobyerno nagsisimula, kundi sa bawat isa sa atin. Kung lahat ay pipiliing maging tapat, mamuhay ng may takot sa Diyos at kumilos ayon sa kanyang salita, unti-unti mawawala ang korupsyon. Huwag kang magpapatalo sa masama, kundi talunin mo ang masama ng mabuti. Roma 12:1. Kaibigan, magsimula tayo sa ating sarili. Piliin nating maging ilaw at asin ng sanlibutan. Kung gagawin natin ito, may pag-asa para sa isang bansang malinis at matuwid sa harap ng Diyos.